Tumaas ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na naniniwalang mahirap sila batay sa survey ng social weather stations. Sa kabila nito, patuloy naman daw ang programa ng pamahalaan para matulungan ang mahihirap nating kababayan. Narito ang aking report. Matagal nang naninirahan sa Maynila si Aling Cristeta Tejamo. Kwento niya, maganda ang kita niya sa pagtitinda. Pero aminado siya nitong nakalipas na Pasko at Bagong Taon, dama ng kanyang pamilya ang hirap sa buhay. Kabilang kasi ang kanyang mga magulang sa mga naapektuhan ng bagyong Yolanda sa Eastern Samar. Talagang was out talaga yung bahay namin ngayon eh. Kami tulong-tulong ng pamilya para makabuo ulit ng bahay. Kasi wala talaga kaming bahay na. Pag umuwi kami doon, yun ang pinupuntahan namin doon sa Samar. Base sa pinakahuling survey ng Social Weather Station sa SWS, di lang pamilya ni Aling Cristeta ang nakararanas ng hirap ngayon. Sa survey na isinagawa mula December 11 hanggang 16 ng nakaraang taon, nasa 55% ng mga respondent o katumbas ng halos 12 milyong household ang nagsabing mahirap sila. Mas mataas ito ng 5% kumpara noong Setyembre ng parehong taon. 41% ang nagsabing naghihirap sila sa pagkain. Mas mataas na 4 na puntos kumpara rin sa Setyembre ng parehong taon. Pero kung sisiyasatin ang resulta sa kabuoang taon, hindi nagbago ang self-rated poverty na nasa 52%. Bumaba naman ang self-rated food poverty na 2 puntos mula sa 41% noong 2012. Walang iprinisintang pagkakaugnay ang SWS sa resulta ng survey at sa mga kalamidad na tumama sa bansa tulad ng bagyong Yolanda at ang lindol sa Bohol at Cebu. Pero ayon sa ekonomistang si Dr. Ernie Pernia, hindi maikakailang may kinalaman ang mga ito sa pagtaas ng self-rated poverty. I guess nag-spike pa rin further to 55% sa fourth quarter kasi yung mga kalamidad nangyari. Paalala ni Pernia, subjective ang survey na isinagawa ng SWS dahil base ito sa pananaw ng tao. Iba rin ito sa actual poverty index na inilalabas ng National Statistics Office. Sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagsasabing mas mahirap ang buhay ngayon, pagtitiyak ng ating gobyerno, ginagawa nila ang lahat para matugunan ang problema ng kahirapan sa ating bansa. Ang Malacanang sinabing itutuloy ng gobyerno ang CCT o Conditional Cash Transfer Program nito na dati nang hinangaan ng may international agency tulad ng World Bank. Ang National Anti-Poverty Commission o NAPSI sinabing nakikipagtulungan sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para makabuo ng mga konkretong programa para sa mga kababayan nating nangangailangan. Hindi po natatapos ang pag-aaral ng ating gobyerno kung ano ang pinakamagandang paraan para maihaahon sa kahirapan ng mga kababayan natin.